Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang latest update sa US Embassy, Manila, Philippines. Sa mga nagtatanong bakit po napakatagal magkaroon ng interview or napakatagal ng proseso ng mga visa, either non-immigrant or immigrant visa, lagi po nating tandaan na ang US Embassy, Manila, Philippines ay itinayo para serbisyuhan ang mga US citizens na nakatira sa Pilipinas. Kung kayo naman po ay US citizen na nakatira sa Pilipinas, pwede po kayong kumuha ng bago or mag-renew ng US passport. At kung kayo po ay nagkaroon ng anak sa Pilipinas, pwede po kayong magparehistro ng kapanganakan or consular report of birth. Meron din pong mga emergency assistance or tulong na ibibigay ang US Embassy Manila kung ang isang US citizen ay naaresto or na-ospital or naghirap or naging homeless or kailangan ng assistance for hospitalization, pwede po kayong mag-inquire at humingi ng tulong sa US Embassy Manila or sa Cebu, Philippines. May bagong update mula sa Department of State ng USA. Ang update na ito ay tungkol sa no interview sa non-immigrant visas. So, meron pong bagong eligibility requirements kung kayo ay magre-renew ng inyong non-immigrant visa at ang update na ito ay in-issue noong December 21 of 2023. Ipinahayag ng Secretary of State na si Antony Blinken na merong mga categories ng interview waivers. Isa sa mga categories ay ang H-2 visa applicants, temporary agricultural and non-agricultural workers. At meron din pong category ng ibang non-immigrant visas na pwede pong mag-apply ng no interview. Kailangan pong tandaan na ang category ng visa ay kapareho po ng dati pong in-issue unless ang in-issue sa inyo ay B visa. So discretionary po ang pagbibigay ng no interview kapag B visa. At kailangan din po ay kayo ay mag-apply within 48 months or within 4 years po bago mag-expire ang inyong non-immigrant visa. Ang mga pagbabagong ito ay batay sa implementation ng mga consular officers na mayroong authority at discretion para magbigay ng no interview. So effective January 1 of 2024, kung kayo ay mayroong non-immigrant visa na tourist visa, at kayo ay magre-renew ng B1 or B2 visa, hindi po siya automatic na kasama sa no interview waiver. At kung kayo ay magre-renew, kailangan nyo pong mag-schedule ng interview. Sa mga ibang non-immigrant visa categories, kailangan pong mag-apply within 48 months or within 4 years. At kung mag-apply po, ito po ang mga legal requirements. Kailangan mag-apply sa inyong country of nationality or residence. Pangalawang requirement ay hindi po kayo na-refuse ng visa at pangatlo ay wala po kayong potential ineligibility. Ibig sabihin, kayo po ay qualified or eligible for non-interview waiver. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang non-immigrant visa. Ibig sabihin, ang non-immigrant visa ay temporary lamang ang inyong pagstay sa US. So, ang pinaka-maraming tanong sa non-immigrant visa ay ang US tourist visa. Ang presyo po ay $185. Dalawang klase po ang US tourist visa. Ang B1 tourist visa ay para po sa mga pupunta ng Amerika dahil meron po kayong atin na business conference, for example, or meron po kayo isa-settle na contract or magsisettle kayo ng estate. Ang pangalawang type ng US visa ay B2 visa. Ito po yung pleasure visa or visit visa or tourism visa to visit the US. Marami po ang nag-apply ng B2 visa pero pwede po kayong bigyan ng combination ng B1, B2 visa. Marami po ang gustong mag-apply ng US tourist visa at ang nature ng purpose ay recreational. Ibig sabihin gusto nyo pong bumisita sa iba't ibang lugar or bisitahin ang inyong pamilya or kaibigan dito sa Amerika. Kung kayo po ay mag-apply ng US tourist visa, meron pong tinatawag na presumption
na nasa batas, US Immigration and Nationality Act 214B. Ibig sabihin, meron pong presumption na lahat po na mag-a-apply ng US tourist visa ay magiging immigrant sa Amerika or intending immigrant sa Amerika. Ibig sabihin, yung mga consular officer na mag-interview sa inyo, meron po silang inaakala na kayo ay mag-i-stay permanently sa US. So, ang dapat nyo pong gawin ay i-overcome ang presumption na ito. So, marami pong paraan para ma-overcome yung presumption. Unang-una, dapat po ang purpose po ng inyong visit ay temporary lamang. So, ang pagbisita nyo po sa US ay within a specific time period. Ibig sabihin, nakalaan lang po sa ganitong araw or weeks or months ang inyong pagbisita sa US. Pangalawa, dapat ang pagbisita sa US ay temporary lamang para sa specific purpose. Ibig sabihin, kung pupunta po kayo sa US para umattend ng conference or business meeting, yun lang po ang dahilan, or bibisita po kayo sa inyong kamag-anak, pamilya, or kaibigan. Pangatlo, dapat po meron po kayong tinatawag na evidence of funds habang kayo po ay bumibisita sa Amerika. Ibig sabihin, meron po kayong proof na kaya nyo pong sustentuhan ang sarili ninyo habang kayo ay nasa Amerika. Ibig sabihin, dapat meron po kayong funds sa inyong accommodation, sa pagkain, at sa pagbiyahe or transportation. So, sa mga nag-a-apply po ng US Tourist Visa, marami po ang nagtatanong, meron po akong sponsor, pwede po bang mag-sponsor sa akin ng aking pamilya or kaibigan na nasa Amerika? Kung kayo po ay merong sponsor sa US na magko-cover ng inyong expenses, pwede po ito. Pero hindi po ito dahilan kung bakit po kayo ma-approve. Dapat po ang inyong contact sa US ay kaya pong mag-provide ng accommodation or food or transportation habang kayo po ay nasa Amerika. Pang-apat, para ma-remove ang presumption na kayo po ay intending immigrant, dapat kailangan nyo pong i-provide na meron po kayong bahay or residence sa Pilipinas or meron po kayong tinatawag na social ties. Ang social ties po, ito po yung nagbibigay po sa inyo ng dahilan kung bakit po kayo babalik sa Pilipinas. Unang-una, kung meron po kayong trabaho or kayo po ay estudyante or meron po kayong negosyo sa Pilipinas. Ito po yung mga dahilan kung bakit po kayo babalik sa Pilipinas. At ito po ay para i-prove na meron po kayong ties or strong ties sa Pilipinas. Kung kayo po ay mag-apply ng US Tourist Visa, kailangan nyo pong magbayad ng MRV fee. Pangalawa, dapat po mag-fill out po kayo ng DS-160 form. Doon naman po sa mga balak mag-renew ng inyong tourist visa, kung kayo po ay meron ng valid na tourist visa na mag-expire within 4 years, pwede na po kayong mag-renew ng tourist visa within 4 years ng expiration. At meron pong eligibility requirements. Meron po dapat na mga qualifications bago po kayo mabigyan ng no interview sa inyong pagre-renew ng US Tourist Visa. So, kung expired na po ang inyong US Tourist Visa within 4 years, ibig sabihin, kahit nag-expire na po ang inyong US Tourist Visa, pwede pa rin po kayong mag-apply ng renewal. Dapat po ang palugit po ay ang pagre-renew ay within 4 years ng expiration ng US Tourist Visa. Kung kayo po ay US Tourist Visa applicant, first time nyo po mag-apply, lahat po kayo ay merong interview. Pag-usapan naman po natin ang expedited appointments. Ang expedited appointments ay pwede lang po ito sa mga first time applicant ng US Tourist Visa. Kung kayo po ay magre-renew ng US Tourist Visa, hindi po available ang expedited appointment sa inyo. Kung kayo po ay first time na mag-apply ng US Tourist Visa, may mga reasons lamang po or may mga dahilan. Specific po ito. Ibig sabihin, ito lang po ang mga dahilan kung po pwede kayong mabigyan ng expedited appointment. Lagi po ninyong tandaan na kung mag-avail po kayo ng expedited appointment, dapat po ay mag-book muna kayo ng regular appointment. Sa mga nagtatanong, ilang beses pwedeng magpa-reschedule ng appointment para sa inyong first time US Tourist Visa. Base po sa mga rules ng US Embassy, 3 beses po.
So, ibig sabihin, for example, meron po kayong schedule sa December 1. Kaya lang po, hindi po kayo makaka-attend sa December 1. So, pwede nyo po itong ipa-reschedule. So, gusto nyo pong ipa-reschedule sa February 1st. For example, hindi po kayo pwede sa February 1st. Pwede nyo po ulit itong ipa-reschedule. At ito po yung huling reschedule. So, gusto nyo pong magkaroon ng schedule sa April 1st. So, after April 1st, hindi na po pwedeng magpa-reschedule. Kailangan nyo po maghintay ng 90 days or 3 months bago po kayo ulit magpa-reschedule. So, 3 beses po kayo pwedeng magkaroon ng rescheduling sa inyong US Tourist Visa appointment. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Kung meron po kayong katanungan at comments, paki-send na lang po sa comment section below. And meron din po akong Facebook page. Paki-like na lang po and follow. At kung meron po kayong mensahe, pwede po kayong mag-direct message sa aking Facebook page. Pwede rin po kayong mag-email sa dualprivilege@gmail.com. Thank you everyone for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.